Gusto mo bang matuto magpatubo ng mushroom gamit ang karton? Di ka, samahan niyo ako. Iyan o. Napakasimpleng paraan lang po. Okay. Dito gagamit tayo ng karton. Ito yung mga karton na pag may parcel, pag may order ako, tinatabi ko yung mga pinagputulan, no? Para hindi masayang. Mapapakinabangan pa natin. So dito kailangan natin putol-putulin para magkasya sa kaldero kasi maliit lang yung kaserola ko. Ito yung pinaka mahalagang part, no. Tatanggalin natin yung may mga print kasi hindi po maganda sa kalusugan yan. Kakainin natin yung mushroom, tapos possible kasi ma-absorb ng mushroom yan, so hindi po maganda sa katawan natin. Tuloy-tuloy lang po. Mas marami sana, mas maganda. So medyo maliit yung kaserola natin. Itong experiment na to para to sa mga lugar na wala makuha ang substrate, no. So karton marami naman. So dito kailangan natin tong pakuluan ng 20 minutes. Pagkakulo tsaka po ako nagbilang ng 20 minutes, no. Ito kailangan natin patiktikin natin, kailangan tumulo kasi pag sobra sa tubig pwedeng mamatay yung binhi. So kailangan natin siyang palamigin, tapos habang tumutulo na rin. Napakaganda po nito, no, lalo sa mga urban place, no. Kung walang makuhang kusot, so karton naman available kahit sa grocery. So may nagbibigay, mas maganda. So dito meron akong hinandang plastic bottle. Binutasan ko na din para doon lalabas yung bunga. Meron din ako maliit, no. So pwede sa malaki, pwede sa maliit. Mas malaki, mas maganda. So ayan. Tapos may tinakip ako dun sa butas para hindi siya pasukin ng contamination, no, habang nasa incubation period siya. So pinutol ko yung ulo, hinati ko yung galon para madaling ipasok yung karton. So dito magsisimula na nga tayo maglagay ng karton. Medyo din nyo lang po, siksikin nyo lang ng konti. Ito yung binhi natin. Yung binhi na yan, mabibili po yan sa shop natin, no. So kutkutin nyo lang po, tapos pagkalagay ng binhi, patong ulit ng karton, tapos binhi ulit hanggang sa mapuno po siya. So siguraduhin lang po natin yung galon sobrang linis dapat, kasi yung mushroom ay napakaselan, sobrang maselan po siya. Maarte pa po ito sa asawa nyo.
Yan. Tapos karton ulit. Binhi. Layer by layer po siya, no? Kung gusto nyo order ng binhi, no, comment lang kayo. Napakamura lang po ng benta natin yan. 50 pesos lang po. Yan. Tapos ang sumunod natin gawin yan, yung kalahati niya, para mamaya isasaklob na lang natin yan. Tapos lalagyan natin na packaging tape para wala pong kontaminasyon na makakapasok. Same process lang po, no? Tuloy-tuloy lang. Tapos pagka napuno, pagsaklubin lang yan. Tapos packaging tape. So ito naman yung maliit na bote. Yung maliit na galon na yan, mabilis yan ma-colonize kasi napakaliit ng galon ng bote. Okay, ganyan na po siya pagka natapos po, no? Binuo ulit yung galon. Tapos abangan natin yung incubation period niyan. Day 1. Day 2. Day 2. Ay, ang ganda. Gapang na yung may silya. Guys, day 6. Ayan na po siya. Lapit na ma-colonize. Papansin nyo, no? Tingnan. Day 8. So day 8 na po tayo, no? So ano po, ito yung puti na siya. Yan, kung mapapansin nyo po, puno na yung takip. Ayan, o. Ayan, o. Mamumunga na. So tanggalin na natin itong takip. Yan. At ito, tapos tanggalin natin yung
Pinasok na langgam. So, kaya natin yan. Yan. Yan yung tinatawag na mycelia. So, may langgam, no? Ito, hindi muna natin to open kasi malaki kasi ito eh, kaya antayin pa natin pumunti talaga pag matured yung mycelia niya. Pero colonized na. Day 10. Ayan po. Ayan o. Day 13. Day 13. Day 13. Ayun na. Meron na po siyang pinheads. So, namunga na siya. Ito. Ayan na po. Namunga na siya. Day 14. Day 14. Ayan na, mamumunga na po. Mamunga na siya. Ayan na. May mga lalabas ng pinheads. Ayan na. Sabay-sabay lalabas. Dito namunga na siya. Nasa loob kasi may space kasi ito nilalanggam. Nakapasok na langgam. Tapos ito lalabas na rin. Ito maliit. Parang hindi tumuloy yung pinheads, no? Kasi daming langgam. Pinasok na langgam. Tsaka ito. Pinasok na langgam. So sana tumuloy. Pero itong malaki sigurado na to. Day 17. Ayan. Ayan o. Ayan, naglalabasan na po. Ayan. Ang tawag po dyan, pinheads. Yun o. Halos lahat ng butas may yun. Ito talaga. Oops.
Yan. Yan na po. Dami pong bunga, oh. Ito yung maliit. Ito guys, dapat lumabas na to. Kaso, mapapansin nyo, nakaraan, nilanggam kasi to, yung meron pang langgam. Oh. Kaya siya na-contaminate. Hindi siya agad lumabas. Ano, dapat na namunga na to eh. Na-contaminate yan dahil sa langgam. Pero yung bibig niya, ayan na po, lalabas na yung sa may bibig. So goods pa din yan. Day 18. So yun na nga, yun o, ang daming bunga guys. Ayan o, ang daming bunga. Yun. 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 Ito nga. Daming bunga o. Sana tumuloy yung maliit na to, no? Hindi siya tumuloy-tuloy kasi talagang nakontaminate siya dahil sa mga langgam. Day 19. Ayan na. Malaki na. Yun o. Yung maliit na bote. Ayan yung maliit na bote. No? Munga na rin. Dapat namunga to nung bago pa lang mag 2 weeks eh. Ang problema, pinasukan ng langgam yung loob, na-contaminate yung mga pinheads, hindi tumuloy. So ito ngayon, ito sigurado na talaga to. You know. Ayan siya, yun o. Ayan, malaki na siya. So, ganito kaliit na bote. Hindi natin kailangan mag-expect ng malaking bunga nito, no? Kasi,
limited lang yung nutrients na makukuha niya sa ganito kaliit na bote. Pero itong experiment na to, pwede. So, nabubuhay siya kahit saan talaga. Basta yung substrate, may makukuha siyang pagkain, no? So, karton. Yung karton galing din naman sa kahoy. So, ayan po, no? Maganda rin ng bunga. Ayan po. So, next week, mamumunga na naman tong malaki. Bubunga to ng hanggang sa matuyo. So, hindi lang isang beses bubunga to. So, every 1 to 2 weeks, may sisibol po siya. Kaya, sulit yan pagka meron kang 10, 20 na boteng ganito kalalaki. Ang dami mong ma-harvest, hindi kayang kainin, pwede pa ibenta. So, yun na guys. Oyster mushroom. Yun o.